makalahok sa ating palatuntunan isang araw na magbigay ng mga kaalaman at mga komento tungkol sa mga Muslim at ang ating panuntunan ng buhay ang relihiyong Islam. Masya Allah. At siyempre sa ating nabanggit kanina, ang shinare ng ating kapatid na si Alim Bashir yung tungkol sa pag-hajj na yon. Ito yung pilgrimage, yung once in a lifetime journey sa buhay ng isang tao, ng isang Muslim. Siya po ay kailangan, pag meron siyang kakayahan, meron siyang financial na kakayahan at ang kanyang physical, siya ay fit sa kanyang physical at mental, siya po ay obligado po isang beses sa kanyang buhay na tugunan ang tawag ng Allah at kailangan siya pumunta roon sa Makkah Kingdom of Saudi Arabia, doon po sa Masjidil Haram, dahil ito pong lugar na ito ay siyang inutos sa Propeta Abraham upang tawagin ang mga tao sa buong mundo, yung sangkatauhan. Wa atimul hajjata wa atimul umrat wa atimul hajj wal umrah lillah. Ibig sabihin, gawin ninyo ang hajj at saka ang umrah para lamang sa Allah. Yun po yung sinabi ng Allah sa loob ng Quran, na ito po ay ginawa ng Propeta Abraham at ng kanyang anak na si Ismael. Kaya yung lahat yung mga rituals doon na ginagawa ngayon ng mga Muslim ay pagsabuhay lamang doon sa mga aksyon na ginawa ng Propeta Abraham. Let's say, yung kanyang pag-ikot doon sa Kaaba na tinatawag, yung black stone na tinatawag natin ngayon. Actually, hindi naman black yun yung kanyang cover lang. Kasi yung tela ay itim. Yung kinover doon sa kwadradong edipisyo or building na ginawa ng Propeta Abraham. Square po ito, yung hindi yung triangle or rectangle, yung po ang square na building. At ito ay tinakpan ng tela na ito po ay isang obligasyon ng namamahalang bansa na kung saan Kingdom of Saudi Arabia, na halos tuwing ika-5 or ika-7 taon or basta ito'y pinapalitan nila yung black cover na yon. So hindi ito black stone na tinatawag. Ngunit yung semento or yung mga materials na ginamit ng Propeta Abraham sa paggawa ng kwadradong bahay na yon, the first worship or the first house of worship for mankind, yun po ay yari ng mga bricks, yung malaking na mga parang bato na matitigas. At ito ay hindi parang hollow block lang ang laki, mas malaki po yon. Kaya nakikita natin, tulad ng nabanggit na kanina ng ating kapatid si Alim Bashir, na mayroon pong footprint ang Propeta Abraham or Ibrahim doon po sa tabi nung Kaaba na yon. Kasi tumungtong sila noon, at nagkaroon ng footprint nung ginagawa nila ng kanyang anak na si Ismail alayhisalam, yung kwadradong building na yon. Kasi po sila ay nakatanggap ng mensahe or kaya divine revelation mula sa dakilang tagapaglikha na itayo yung the first house of worship for mankind. Ito na po yung Kaaba na tinatawag ang doon sa Makkah Kingdom of Saudi Arabia. So yung pong area na yan, nung panahon, ang tawag dyan, yung Jeddah na yan, yung Makkah, yun yung biblical name na Faran. Yung Faran, nababasa po natin yan sa English translation ng Bible. Ito po yung, kung mababasa natin yung kasaysayan ng Abraham or Ibrahim alayhisalam, ito yung the wilderness of Paran. Yan yung wilderness of Jeddah or Makkah noon. Kasi nagta-travel dyan ang Propeta Abraham mula Palestine, dyan sa mga gitnang silangan na yan, Egypt, through land lang, hindi nilalakad lang ng Propeta Abraham or Ibrahim yung mga area na yan. Kaya nung nagkaroon na siya ng asawa nung sila'y dumaan sa Egypt at ni Sarah noon, sila ay nakatagpo ng malupit na hari at nagkaroon ito ng masamang pagtingin kay Sarah, na gusto niyang angkinin si Sarah, yung asawa ni Ibrahim or Abraham. Kaya naman tinulungan siya ng dakilang tagapaglikha at tuwing tatangkain ng hari na yun na gagawan ng masama si Sarah, ay nakikita niya na mayroong parang mabangis na hayop at
gusto siyang kainin, yung hari na yon. Tatlong beses na inattempt niya na kumbagay gahasain ang Sarah, ngunit hindi siya nagtagumpay. Kaya sabi niya, masamang pangitain ito para sa kanilang tradisyon. Kaya pinaalis ang Ibrahim at ng Sarah, at sa kanilang kaugalian dapat bibigyan ito ng kasamang regalo kumbaga. At ang binigay na regalo ng hari na yon ay yung tao rin, yung katauhan ni Hagar o yung si Hajar na tinatawag, na naging nanay ng Ismael alayhisalam. So yung pong pangyayari na yan nung baby pa si Ismael noon, at nagumpisa na, nagkaroon ng panibugho si Sarah kay Hajar or Hagar, ay inilayo ng propeta Abraham ang mag-ina at dinala po doon sa wilderness ng yung Makkah ngayon, yung doon kung saan yung Kaaba. Doon niya iniwan ng mag-ina at binigyan ng konting tinapay at konting tubig at iniwan na niya doon. Kaya nung umiyak, dahil ubos na yung pagkain ng dalawa, nung mag-ina, umiyak yung baby Ismael, dahil wala na ngang madede, dahil wala nang tubig mainom yung kanyang ina at wala na ring tinapay, ubos na. Doon po sumulpot yung tinatawag nating Zamzam water, yan yung